Hello students. Ngayon magbibigay ulit tayo ng sample problem on how to get the probability of a certain event. Sabi na ito yung problem na isosolve natin. If a six-sided die is tossed, what is the probability of the following? A. Getting a number 2. B. Getting a number 3 or 5. C. Getting a number that is at most 4. D. Getting a number that is greater than 3. E. Getting a number that is less than or equal 5. So, lagi po nating tatandaan bago natin ma-solve ang probability ng certain event ay lagi nating kukunin ang sample space. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang die, ganito po ang itsura niya. Die yan. Actually, para din siyang cube. So, mapapansin natin sa isang die, may mga number yan. Meron siyang 1 representing dots, 2, 3, tapos yung sa kabilang sides, magdodraw din tayo ng ganyan. Yan. Meron siyang 4 na dot. Tapos dito 5. Tapos dito naman ay 6. So, ito yung die. So, para makuha natin yung ano niya, sample space niya, meron siya, ang nakikita natin sa sides ng die ay merong 1, 2, 3, 4, 5, at saka 6. So, ito yung sample space niya. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yan yung sample space natin. So, ngayon, sabi dito sa number 1, getting a number 2. So, bago natin makuha ang probability niya, kukunin muna natin yung event. So, ang event niya, kung ilan daw ang makukuha nating 2 sa loob ng set. So, siyempre, ang nakikita lang natin ay isa lang. So, isang 2. So, ito lamang. So, ang number of event ay ilan ang 2? Isa. So, ngayon, ang probability ng event ay equal to number of event over number of sample space. So, dito makukuha na natin kung ilan yung number of event. So, alam natin isa. Tapos, over sample space niya, 6. So, yan na po ang probability nang makakuha tayo ng number 2. So, pwede ring ang sagot natin
ay in decimal form 0. Yan. Or pwede rin 16.67%. Kahit alin dyan ang sagot ay tama po. Yan. Ngayon, punta tayo sa number 2. So, nasolve na natin ang letter A. So, sa B tayo. Ito yung A. Ngayon, sabi niya sa B, getting a number 3 or 5. So, ang number of samples, number of event ay set ng, sabi niya, 3 or 5. So, isulat lang natin ang 3 or 5. So, ilan ang nakikita natin na 3 or 5 sa loob ng sample space? So, mayroon lang siyang isang 3 at saka 5. So, yan lang. So, ang number of event natin ay dalawa. 1, 2. Okay. Sa probability ng event ay equal to number of event over number of sample space. So, ang number of event natin, which is 2, over number of sample space, which is 6. So, pwede natin ito ma-reduce to lowest term, 1 over 3, 1/3. Or in decimal form, 0.333 or 33.33%. So, ang chance daw na makakuha ng 3 or 5 sa isang die ay 33.33%. Okay. Next. Letter C. Sabi niya, okay, nasolve na natin si letter B. Sabi niya sa letter C, getting a number that is at most 4. So, ano ang ibig sabihin ng at most? So, ang ibig sabihin ng at most, yung number na maximum niya ay 4. So, ang event natin, at most 4, sabi niya. So, ito yung set of 1, 2, 3, and 4. So, yan yung ibig sabihin ng at most 4. So, hanggang 4 lang. Okay, so ilan yan? 1, 2, 3, 4. So, ang event natin ay 4. Ngayon, ang probability of event ay equal to number of event over number of sample space. So, ilan yung number of event natin? 4 over number of sample space ay 6. So, pwede pa rin natin itong i-reduce sa lowest term. So, ang 4 over 6 ay magiging 2 over 3 or 2/3. So, sa decimal point natin ay 0.667 or 66.67%. So, yan ang chance na makakuha ng
at most 4 sa isang die. So, next. Nakuha na natin ang C. So, letter D naman tayo. Okay. Sabi niya, getting a number that is greater than. Okay. Ito na naman tayo, greater than. So, yung kanina, at most. So, i-write ko lang dito, getting a number that is greater than 3. Okay. Sabi niya, what is the probability of getting a number that is greater than 3? Okay. So, sabi na dito, balikan natin itong sample space. I-write ko lang dito ulit. Okay, sample space natin ay set of 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, sabi niya, getting a number that is greater than 3. So, ang greater than 3, dito tayo mag-umpisa. 4, 5, 6. So, ang number of event ay set of 4, 5, and 6. Kasi greater than 3 man. Okay? So, ilan yan? 1, 2, 3. So, tatlo ang event. Ngayon, ang probability of an event which is to get the probability of greater than 3 ay number of event over number of sample space. Okay? Ngayon, ang number of event natin dito ay 3, ang number of sample space ay 6, or 1/2. Okay. Ngayon, sa decimal form, 0.5 or 50% ang chance. Okay. Nakuha na natin itong letter D. So, ang isa-solve naman ulit natin ay letter E. Sabi niya, getting a number that is less than or equal 5. Okay, i-rewrite ko lang po dito, students. Getting a number that is less than or equal 5. Okay, ngayon, ang sabi niya, ano daw ang probability na makakuha ng number na less than or equal 5. So, i-rewrite ko lang ulit yung sample space natin para mas klaro. Ang sample space natin ulit ay set of 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, para mas lalo natin maintindihan, sabi niya, less than. Ibig sabihin, pababa or equal 5. So, ang makukuha natin na event ay set of 1, 2, 3, 4, and 5.
yan lang ang makukuha natin na event. Hindi kasali ang 6 kasi less than man, less than. So ngayon, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ang number of event. So probability of event ay equal to number of event over number of sample space. Ngayon, ilan yung number of event natin? 5. So, ilan ang number of sample space? 6. Okay, dito hindi na tayo pwede mag-reduce. Pero pwede rin natin kunin ang decimal form niya, which is okay, ilan ba yan? 5/6 ay 0.83 yan. So, ang percentage niya ay 83.33% ang chance. Okay. So, yan po ang pagsosolve ng probability of a certain event. So, nakuha na natin ito. Letter A, B, C, D, and E. So, dito na lang muna ang ating lesson sa ngayon, students. Hope to see you on the next topic.